Kamusta, Aries? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin ang situation mo at saka situation ng person mo. Angels and guides, please guide us. Ano ang reading para sa mga Aries? Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yon ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. The Hangman, the Chariot, at 9 of Cups in reverse. Pinapaunawa sa iyo ng mga cards na meron kang mga lesson na dapat mong matutunan at saka bigyan mo rin pansin yung ibang area ng buhay mo. Kailangan mo ding kontrolin yung emosyon mo para mababalanse yung buhay mo. Kasi ang ilan sa inyo, humiling ka, pero yung hiniling mo, hindi ka na naging masaya. Sa career, sa trabaho mo man ito or negosyo, kailangan meron kang mga bagong natututunan. Huwag kang tumigil sa kung ano yung nalalaman mo lang. Kasi para yun sa pag-unlad mo kung mas marami kang natututunan. At saka sa career, i-challenge ka ng mga katrabaho mo. Kaya yung natutunan mo, na-research mo, pinag-aralan mo, yun yung panindigan mo. Kailangan din kasi ng sharing ng ideas. At saka ang ilan sa inyo, yung pinili mong trabaho o kaya negosyo, tingin mo hindi akma sa'yo, hindi ka masaya. Alam mo na nararamdaman mo na ang ilan sa inyo, yung hilig mo, hindi talaga pwedeng maging career. At saka wala naman talagang madali na trabaho. Kailangan talaga ng tiyaga, patience, at saka yung willingness. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, mabilis yung desisyon niya ng person mo na magpakasal or magsama agad. Pero kahit ganito yung sitwasyon nyo, kailangan alagaan mo pa rin yung sarili mo at saka yung pangangailangan mo sa emosyon. Ito yung additional card mo, 5 of Pentacles. Ang ibig sabihin nito, ang ilan sa inyo, meron talagang kalungkutan na nagaganap sa buhay mo. Pero hindi naman ito yung ending ng buhay mo. Ito pa lang yung simula. At saka ang ilan sa inyo, sa umpisa, akala mo okay na kayo perfect match. Pero unti-unti, hindi ka na nagiging masaya. Ang ilang single, ini-enjoy mo yung pagiging single mo. At saka, hindi ka talaga naghahanap ng pangmatagalan na relasyon. Para naman sa ilan na naghahanap ng karelasyon, ang advice ng mga cards, kailangan ng maturity para yung relationship na bubuuin mo ay magtagal. Ito yung card ng person mo, 4 of Wands, King of Swords, at the Strength. Itong cards ng person mo, happy siya sa relasyon or connection sa kapwa. Pero urong-sulong ito. Nakadalawang cards na siya natakot siya sa yung malalim na connection. Huwag kang matakot at saka lakasan mo yung loob mo. Kasi sa bawat journey ng buhay mo, hindi mo to tatahakin mag-isa. At saka nasa tamang edad ka na. Pareho kayo ng cards ng person mo na kailangan pairalin ng maturity. Sa financial, maganda yung magiging pasok ng financial sa iyo. Pero, kailangan mong pagplanuhan kung paano mo ito gagamitin. Mas kailangan mong mag-ipon ng mas marami. Huwag mo munang isipin yung kailangan mo mag-party o kaya pautangin yung kaibigan mo. Mag-ipon ka. Meron kang malaking pagkakagastusan.
Sa mga nasa relationship, okay yung relasyon nyo ng person mo. Marami kayong bonding at saka secure at payapa. Ang advice pa ng mga cards para sa relationship ay maging open yung communication. Ito yung ipagpatuloy. Pero ang ilan sa inyo, ano man ang estado ng relasyon mo, single ka man or nasa relationship, merong person na gustong magkaroon ng time para magdesisyon. Pero ang ending, tatakas din ito guys eh. Hindi ikaw yung problema, yung sarili niya ang problema niya. Ito naman yung additional card, Knight of Pentacles. Ang message ng card na ito ay yung mga paghihirap mo ay may mga magandang kapalit. At saka maging wise din sa desisyon. Lalo na kung patungkol sa financial. Kasi merong person na may addiction. Kung hindi kayang maiwasan, bawasan paunti-unti. At saka kailangan mo ding makinig sa opinyon ng iba, lalo na kung makakatulong naman ito sa iyo. At saka ipinakita sa mga cards mo na ang ilan sa inyo LDR ang relasyon or lumayo ka sa person mo kasi merong dito separation. Single ka man or nasa relationship, dahil sa pangyayari na yon, mahirap makausap yung person mo or mahanap. Ayaw niya. Kasi sa ngayon, pinipili ng person mo yung self-love or yung mas maging masaya siya. Ito muna yung angel number mo. 221. You're in a great flow of luck, so stay calm and get your thoughts in order. 222. Good omen for relationship. Seek balance and peace. Totoo naman itong mga angel number mo kasi yung mga cards nyo ng person mo hindi naman ganun kasama eh. Positive pa nga kasi may mga blessings sa cards mo at saka merong oportunidad sa cards naman ng person mo. Kaya lang, kahit na may mga magandang nangyayari sa buhay mo, single ka man or nasa relationship, naiisip mo pa rin yung nangyaring hindi maganda or kakulangan. At saka pinapakita sa cards ng person mo na ikaw yung gusto niyang pakasalan. Kaya lang hindi malakas yung loob niya. Takot siya sa responsibilidad. Baka hindi niya maibigay sa iyo yung kailangan mo. Itong The Merlin, ang ibig sabihin, may posibilidad na yung person mo tawagan ka. Kasi gusto niya ring malaman yung kasagutan sa nararamdaman niya. Itong The Raven, kung naiisip mo yung alaala nyo, ganun din yung person mo. Tinitingnan niya yung social media account mo. Nakadalawang cards na rin na kailangan sabihin kung ano yung totoong nararamdaman at saka yung totoong intensyon para maunawaan. At saka para sa ilang single, ang ilan sa inyo naka-4 na cards ka na hindi mo talaga gusto mo na magkaroon ng pangmatagalan na relasyon. Welcome naman sa iyo yung pagkakaroon ng relationship pero mas ini-enjoy mo yung pagiging single. Pero ang advice ng mga cards, kailangan magseryoso ka rin kasi nakadalawang cards ka na darating yung taong nakalaan para sa iyo. Sayang naman kung mamiss mo yung oportunidad. Ito naman yung mga cards para sa solution. The Tower, 5 of Wands, at saka Queen of Wands. Andito na tayo guys sa exciting part. Kasi merong malaking pagbabagong mangyayari sa buhay mo. Merong person na magkakagusto sa'yo. Pero
yung nakaraan na person ay hahabulin ka pa rin. Pero itong person na to hindi pa rin titigil hanggang sa malaman mo na yung buong katotohanan. Sa health naman, lahat ng lakas mo gagamitin mo para lang mapanatiling healthy ang kalusugan. Magpapa-test ka o kaya pipiliin yung mga healthy habits. Sa health naman, kung walang pagbabago sa kondisyon mo, kailangan mo itong sabihin sa doktor or magpatingin. Ang ilang single, nakakaramdam ka ng kalungkutan. Gusto mong makipagrelasyon pero natatakot ka na baka iwan ka lang din ulit. Pero ang advice ng mga cards, i-enjoy mo pa rin yung buhay mo. At saka, i-let go yung takot. Kasi kapareho mo, marami din naman na naging married at single na sumusugal para lang makilala yung the one. Ang ilan sa inyo nasa relationship pero yung person mo hindi mo nga makausap. Kumbaga, wala kayong naging formal na ending. Pero meron kang makikilalang person na magkukumit sa iyo. Itong The Temperance, pang-5 card mo na ito, na may mga magandang mangyayari sa buhay mo sa bawat journey na tatahakin mo. At saka naka-4 na cards ka na para sa bagong simula na ikakahappy mo. Meron kasing person na magpo-propose sa iyo. Ganon din sa mga single, kaya kailangan klaro sa'yo kung ano yung gusto mo sa buhay. At saka nakadalawang cards na sa separation. Maybe pinagbigyan mo yung person pero hindi pa rin nag-work out. Itong additional na Knight of Swords ay inaayos mo na yung buhay mo. Ito yung ipinipilit mo na magkaroon ng pagbabago. Kaya lang merong old issue na mauungkat or magbabalik. 9 of Swords na ang ibig sabihin ay mas mag-focus ka sa kung ano yung nangyayari ngayon at kung ano yung mas importante. Kasi pangatlong card na to para sa third party. Maybe yung past person ang bumabalik at siya yung nanggugulo sa maayos na sitwasyon mo ngayon. Kaya may pagkalito. Itong 8 of Swords ay ibig sabihin, merong person na tatapusin na talaga yung relasyon. Wala nang second chances. Kasi klaro na sa'yo lahat kung ano yung gusto mong tahakin na direksyon. Pero kukuha pa ako ng ilang cards. Pakiramdam ko kasi kailangan. Itong The High Priestess, ibig sabihin, nakita mo na yung kapayapaan sa isang person. Madalas kayo mag-usap online at saka may plano rin kayo magkita or mag-date. Itong The Lovers ay pagkatapos ng hindi magandang experience sa nakaraan, ikinagulat mo pa na magkakaroon ka pa pala ng love life. At saka nasasalamin mo din yung sarili mo sa person. At saka yung mundo mo ay iikot lang sa kanya.